And then after nito, i-click natin yung activate. Okay, so activate lang. Ayan, activating. Please wait. So mga ka-IT, welcome dito sa ating panibagong video at ngayon ang gagawin natin ay mag-activate tayo ng ating LPB license para sa ating piso wifi kasi meron pa rin tayong mga ka-IT dyan, mga ka-piso wifi natin na nagpipm sa atin at nagtatanong kung paano daw i-activate ang LPB license gamit lang ang ating cellphone, no? Kasi yung mga iba dyan ay walang laptop or computer, no? So gagamitin natin ang ating cellphone. Alright, so wag na nating patagalin. Let's go! Shout out pala muna tayo dyan sa kay RV Eneroy. And of course, shout out na rin tayo dyan sa kay Charlene Bernil. And shout out na rin dyan sa kay Sabranil Balading. Yan, maraming salamat sa mga kaitin natin dyan sa patuloy na suporta. So, i-check muna natin, no, kung ano yung status ng ating piso wifi window machine. Kung mayroon niya ba tayong license dito or wala. Okay, so yung ating AP pala, ito muna yung ating ginamit. Tingnan natin. Charan! Ayan, yung ating TP-Link EAP110. So, hindi muna tayo naglagay ng SSID dito. So, for video purposes lang. Okay, so connect tayo dyan sa ating TP-Link. Ito siya. Ayan. So, tingnan natin ang status ng ating piso wifi window machine. Alright, so yan na. Okay, so yan siya. License or trial is expired. Cancelled. No license or trial is expired. So, ganito yung makikita natin sa ating mga LPB system, no, sa ating portal pag wala pang license yung ating piso wifi window machine. Cancelled, no license, or trial is expired. Ayan. So, dito of course, makakapag-insert money pa rin tayo dyan. Pero, yung paggamit natin ng ating piso wifi window machine ay limited lang. So, dito sa LPB, siguro mga nasa 1 week lang siya. And then, after 1 week, ay hindi na tayo makapaghulog dyan. So, 1 user na lang yung pwede. Alright, so, after ng 1 week trial. So, now, yan ang gagawin natin. Mag-activate tayo ng ating LPB license, no? Okay, so, ang gagawin natin mga ka-IT, dapat, take note natin, dapat ay connected tayo sa ating router dyan, sa ating wifi or sa modem natin, yung cellphone natin, saka yung ating piso wifi window machine. Kasi kailangan meron tayong internet. Kasi pag nag-activate tayo ng license, ay kukonek yan, no, sa activation server ng LPB. So sa akin, hindi na ako kumukonek dito sa ating antena or hindi na ako dumadaan sa 10.0.0.1. So, ina-access ko siya sa kanyang IP address na nakakuha sa ating router or sa ating modem. Alright, so sana clear, no? So, once again, i-access natin siya sa kanyang IP address na nakakuha sa ating router or sa ating modem andyan. So, connect muna ako dito sa aking cellphone sa ating wifi. So, ito siya, yung Totoroli. Connect ako dyan. Okay, so connected na tayo. So, ito yung ating router. Dito rin nakakonect yung ating piso wifi window machine, no? So ito yung blue na cable, papunta yan sa ating router. Ganon din ang ating cellphone ay connected yan sa ating sa wifi ng ating router. Alright, so ang gagawin natin mga ka-IT ay mag-scan tayo ng ating network. So dito sa cellphone ay gumagamit ako ng network IP scanner. So yan siya. Ito. Network IP scanner. Sa laptop naman, yung ginagamit ko, pag laptop yung gamit ko, ay advanced IP scanner. So, meron tayo niyan sa iba natin mga videos. So, since na cellphone yung gagamitin natin, so, gamit tayo ng network IP scanner. Ito siya. Okay? Kasi dito natin makikita yung IP address ng ating piso wifi window machine at ng buong devices na connected sa ating router. So, yung laptop, yung window machine, yung cellphone, so makikita yan doon, no? Pag nag-scan tayo. Okay, so start na natin. Buksan natin yan. So, pag in-open natin, automatic mag-scan na yan siya. Okay, so yan, scanning na yan agad. So, yan na yung mga na-detect niya na mga devices na connected sa ating router or kung modem man yung ating gamit. Alright, so scroll down tayo dyan hanggang sa makita natin yung Orange Pi. Okay, so marami tayo nakakonect dito sa ating router, no? Alright, so tapos na.
So, ayun. So, ito siya. Orange Pi 1 V11. Alright, at ang kanyang IP address ay 192.168.1.13. Okay, so now, dyan natin siya i-access sa kanyang IP address. So, magbukas tayo ng ating Google Chrome. Alright, open ko lang yung ating Google Chrome, yung ating browser. And then dito, i-enter natin or i-type natin yung IP address niya ng ating OPI 1. So, 192.168.1.13. So, yan. Okay. So, ayan na siya sa baba, oh. Ayan. So, lagyan natin ng /admin para rekta na tayo sa login page. Okay. Then, go lang natin para rekta na tayo sa ating login page. Okay, so ito na siya mga ka-IT. Ito yung admin login, no, or login page ng ating LPB system. So dito sa username, naka-default pa to. So sa mga magtatanong dyan kung ano yung default credentials ng LPB, so username niyan ay admin lang. Then yung password ay 1 hanggang 9. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Okay, then dito sa CAPTCHA, i-input lang natin 1256. Alright, then click natin yung sign in. Mali yung ating CAPTCHA. Ano ba yan? Letter L pala. So, okay. So, 1256 yung aking nilagay. So, try natin ulit. Sign in. Okay, so ito na. Naka-sign in na tayo. At ito yung dashboard ng LPB. Okay, so tingnan natin, no, sa maintenance kung ano yung status ng ating piso Wi-Fi. Double check lang natin kung mayroon nga ba tayong license or wala. So ito, click natin yan. Itong sa left na menu. Okay. Then punta tayo sa maintenance. Ayan, so ito siya. Click natin yung maintenance. So dito natin makikita yung status ng ating LPB system. So ito naka-trial pa lang siya. So 6 day, 24 hours. So 1 week siya, no? So dito sa activation code ay wala pa dyan. So blanco siya. Okay. So ang gagawin natin dito mga ka-IT ay mag-login tayo sa ating LPB account kasi nandoon yung license natin. So sa mga wala pang LPB account dyan ay meron tayong video kung paano gumawa ng LPB account. Okay, so open ko lang yung ating LPB account. Bukas na ako ng panibagong tab. Then type ko dito LPB. Yan, piso Wi-Fi. And then ito yung website ng LPB. Click natin. Then dito sa my menu, click natin yan. Then pili natin yung login. Then dito mag-login tayo. Yung account natin sa LPB, syempre. So sa akin, yan siya. Then yung password natin. Okay, so after that, click natin yung box na yan. I'm not a robot. Okay, para sa security. Ayan, so sign in, click natin. Okay, so ito na mga ka-IT, naka-login na tayo sa ating LPB account. At yan yung ating Radius ID, server ID. So pag tayo ay bumili ng license, ito yung kailangan natin ibigay, no, sa binibilhan natin para dyan i-transfer yung license. So dito sa akin, meron akong 23 na license na gamit. Ito yung mga machine natin. So dito meron akong unused na isa. Yan yung gagamitin natin. Alright, so i-click ko lang yan, yung unused, para makita natin. So ito siya, yung una. Yan yung unused license natin. So yun yung ating gagamitin sa pag-activate. So ang gagawin natin mga ka-IT, long press lang natin yan. And then lalabas yung copy, share, select all. So dito tayo sa copy. Okay, pindutin natin yung copy. So after nating napindot yung copy, balik tayo sa portal natin. Dito. Yan. And then dito, long press tayo dyan, no? Sa may activation code, long press natin, then paste. And then after nito, i-click natin yung activate. Okay, so activate lang. Ayan, activating. Please wait.
Alright, so yan na siya. Congratulations, your machine is fully activated. Wow! Na-activate na natin ang ating license para dito sa ating Piso Wi-Fi window machine. So, magagamit na natin ng buong buo itong ating Piso Wi-Fi. Okay, so dito makikita natin yung machine information, machine ID, tsaka yung ating license of course. Okay, so fully updated. Alright. So, activated na mga ka-IT. Okay, so yan lang, napakadali, no? So dito, pwede na ako mag-log out dyan. So kung wala na tayong kailangan gawin, or kung mayroon pa tayong kailangan i-change na mga settings like yung ating time rates, so dito tayo. Yan. So, time rates. Ayun, no? So yung ating time rates, so ito default na to ng system, no? So unang gagawin natin mga ka-IT ay i-verify natin. Kukonect tayo ulit sa ating Piso Wi-Fi window machine para kita natin kung naka-trial pa nga ba tayo or canceled license or trial is expired. So double check natin. Connect tayo dito sa ating TP-Link. Yan. Okay, so yan na. Ayun, oh. So meron pa ba? Yun. So wala na. Alright. So fully activated na yung ating Piso Wi-Fi. And of course, wala na dito yung canceled or trial is expired, no? Na lumalabas dyan pag wala pang license ang ating Piso Wi-Fi window machine. So dito, insert money. Ayan. Okay, so ganun lang kadali kung paano mag-activate ng ating LPB license para sa ating mga Piso Wi-Fi window machine. So sa mga karagdagang katanungan dyan ay pwede kayong mag-comment dito sa ating video. And of course, sa mga nais pala umorder ng Piso Wi-Fi window machine ay available sa atin. Pwede kayong mag-PM dito sa ating FB page, mga ka-IT Piso Wi-Fi, o di kaya pwede kayong kumontak sa ating mobile number na nandito sa description ng ating video. So text muna ha bago tawag kasi minsan mga ka-IT ay busy tayo, mayroong tumatawag sa atin so hindi natin masagot. So text muna. Sa mga nais pala umorder ng mga Piso Wi-Fi parts ay available din sa atin. Yan, so meron tayo dito. Yan. So PM lang kayo para sa inyong mga orders mga ka-IT. Meron tayo dyan. Okay, so hanggang dito na lang ang ating video and see you ulit sa next nating upload.